Magandang araw mga kabuhay. Welcome po sa aming munting tahanan. Ngayon ay maganda ang ating pag-uusapan. Kagaya po na napangako namin nung nakaraan, ating pong pag-uusapan ng mga sideline dito po sa Japan. Yan, mga ekstrang trabaho na pinapasukan ng ating mga kapwang Pilipino. Kasama na rin kami para kumita ng ekstrang datong. Pambayad ng kuryente, pambayad ng kung ano-ano. Pambili ng toothpick, mga ganun. Yan po. Ngayon sa pag-uusapan natin, ako po si Naomi. Ako naman po sila Arnie. At ito ang Buhay Japan. Ngayon po sa programang ito ay bibigyan namin kayo ng mga larawan na mga kuha namin sa mga area ng snow. Kasi mahilig kaming mamasyal, kami kumukuha ng mga pictures. At sa pagitan po ng mga bawat pag-uusapan namin, maglalagay kami ng larawan na nakuha namin sa iba't ibang panig ng Japan. Ito ay winter theme kasi ngayon ay taglamig. Kita nyo naman. Yobo. Dito po sa Japan, mahirap po kung iisa lang ang trabaho mo. Kasi po, masyadong mahal po ang mamuhay dito sa Japan. Nariyan ang pagbabayad ng buwis, pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng internet, at marami pa pong iba. At lahat po ng bilihin dito sa Japan ay mas mahal kaysa sa mga bilihin natin sa Pilipinas. Kaya kung akaasa ka lang sa isang trabaho, medyo baka mahirapan ka na bayaran yun lahat ng bayarin mo sa isang buwan. Kaya marami sa ating mga, siguro mga 90% ng ating mga kapwa Pilipino ay may ekstrang trabaho. At Lalong-lalo na ngayon at tumaas ang mga bilihin, tumaas ang gas. Yes. Yung sabi nga nila, panty na lang ang bumababa. Ang una po sa listahan ng mga karaniwang ginagawa, lalo ng mga kalalakihan, na sideline ay ang delivery ng Amazon. Tama. Ito ba malaki bang kikitain mo dito? Siguro i-discuss natin yung mechanics niya. Itong sa Amazon kasi ay kailangan mag-apply ka doon sa Amazon. Kung napayagan ka, kailangan meron kang sasakyan na merong black plate number, ng business plate number yan. So, kapag panahon na busy, maraming nag-o-order kaparis ng Christmas, bagong taon. Taglamig. Malamig. Malaki ang kita ng mga nagdi-deliver dyan sa Amazon. Sinubukan namin kasi minsan, I think 1 year ago. Yan. Pero ako lang yung sumubok siya, tumulong sa akin kasi medyo mahirap yung trabaho. Yun nga lang, may mga drawback siya. Malaki ang kinikita, pero may mga drawback siya sa iyong katawan. Hindi ka makapag-toilet dahil kailangan merong oras. Kailangan mong ma-deliver sa oras na ito. Yan. Kapag meron kang kinuhang bloke sa isang block na kailangan mong i-deliver, may oras lamang yun na kailangan matapos mo. Kung minsan, hindi naman sinasabi dun sa app ng Amazon na yung pagde-deliveran mo pala na 7th floor, tapos walang elevator. Kailangan mo umakyat, bumaba. Hindi ka naman pwedeng tumalon, kailangan mo pa rin umakyat sa hagdan, bumaba sa hagdan. So, isa yan sa mga problema ng Amazon. Minsan, dahil naka-kanji siya, mahirap hanapin yung address ng... minsan, palpak din yung mapa ng Amazon. Pero kapag nagtiyaga ka naman at nakuha mo na yung style ng pagde-deliver, ay maaaring kumita ka ng mas malaki kaysa sa iba. May naririnig pa nga ako mga Pilipino na kumikita ng maabot ng 60 kalapad or 600,000 yen sa loob ng isang buwan. Lalo na sa buwan ng Disyembre. Kaya lang talagang nakakapagod siya. Nakakapagod siya. Bumigay ako. Hindi ko kinaya. Ang pangalawa naman sa mga sideline ng mga Pilipino ay ang babysitting o yung mga babysitters.
Oo, meron sa Tokyo. Mhm. Merong site na maaari mong applyan. At doon, mamimili ka kung anong oras ka pa pwede. Lalagay mo yung oras mo doon. Halimbawa, mula 8 hanggang 12, pwede ako. Or mula 7 hanggang 10, ganyan, pwede ako. Ganyan. So, yung website na yun, kung pwede ka sa araw na yun o sa oras na yun, yun ang magsasabi sa'yo na, merong request na ganito. Na kailangan ng babysitter. Ikaw ang pupunta doon sa bahay na yun para mag-alaga ng bata. So, ang karaniwan sa mga nagtatrabaho as babysitter, mga kababaihan, di ba? Yeah, tapos yun yung mga may libre kapag pumasok na yung anak nila sa paaralan, meron silang libreng oras. Kaya nagpapaschedule sila. O may nag-request. May nag-request ng babysitter sa oras na yon at libre sila at payag naman sila sa lugar, maaari nilang sabihin sila yon at pabayaran sila per oras. Ang susunod naman po ay ang bartender. Yan yung mga nagtatrabaho sa mga shot bars at ibang mga bar na merong alak. Ito yung mga natutong magtimpla ng iba't ibang uri ng Alak. Yes. Naghalo-halo nila, hindi ko alam kung maintindihan. So, ito kasi dahil gabi lang siya, yung iba nagtatrabaho ng normal sa araw, tapos sa gabi, pumapasok doon sa mga bar na pinapasukan nila. Nakakatanggap ito ng mga tip. Oo. At saka Minsan, mas malaki pa yung tip kaysa yung sweldo nila. Oo, depende rin sa araw. Pero may mga araw din na yung tinatawag dito na hima, na kaunti lang yung pumapasok o minsan. Ano nga bang hima? Ang hima ay, ibig sabihin ay Matumal. Matumal. Ayan, matumal. Nakakalimutan ko na ang Tagalog. Yan. Kapag matumal, medyo hirap din sila. Pero at least, meron silang ekstrang trabaho. Nitong mga nakaraang taon, dumadami sa mga kababayan nating Pilipina ang pumapasok sa larangan ng pagpapaganda, yung mga esthetician. Yan. Esthetician. Oo. Di ba meron pang isa tayong napunta noon at ikaw ang ginawang parang testing, Testing. Tama. Binaril ng laser ang iyong mukha. Tapos, sila po yung nagsaservice ng mga pampaganda, pagtanggal ng mga tanggal ng mga itim-itim sa maitim na bagay at kung ano pa para gumanda yung kutis. Medyo dumarami po yan mga Pilipina. Sila po ay kumukuha ng certificate sa Nagtitraining sila. Nagtitraining sila. Tapos pag nakakuha sila ng permit, nagkakaroon sila ng isang parang maliit na parlor o kaya clinic kung saan sinaservice nila, masahe nila yung mukha at ibang pang bahagi ng katawan ng ating mga kababayan din karaniwan. Pero meron din sila mga foreigner na kliyente. Pero ito ay isang pumuputok na industriya kung saan ang mga Pilipina ay nangunguna. Minsan bumibili na sila ng sarili nilang mga machines. Yeah. Yes. Yung mga pumuputok-putok na, mga laser. Pumuputok-putok. Yan po ang isa sa mga sideline. Ang susunod naman po ay ang food assistant. Ito po yung mga nagtatrabaho sa yakitori, sa mga ramen, sa izakaya. Pagkain lahat yung nila. No? Sila yung nag-a-assist, nagluluto. Naghuhugas ng pinggan. Nag-iihaw. Naghahanda ng mga iluluto ng chef, iluluto ng cook. Dahil nga part-time nga rin lang sila, mga oras lang yung kanilang. Okay, I see. Marami nga tayong mga kaibigan na nakilala na sa ganang nagtatrabaho. Sa umaga sila ay isang, halimbawa, assistant language teacher. Sa gabi naman, sila po ay isang food assistant. Oh. Isa sa mga pinakapatok ngayon ay ang food delivery. Meron dyan ang iba't ibang mga kumpanya. Kasi sa Japan, meron yata ang Demaican, Uber Eats, merong Wolt, meron pa yung isa.
Pero yung iba, nasa malalaking syudad lamang. Pero iyan ang isa sa mga sideline ng ginagawa namin pag may oras kami. Ito ay nasa app lang ng cellphone mo. Pag na-approve yung iyong membership, ay pwede kang mag-on. Tapos, Sa kahit anong oras na iyong gusto. yes, very flexible siya. Halimbawa, tanghaling tapat, pwede kang mag-on. O kaya pag wala ka ng trabaho, pwede kang mag-on. At kung mayroong mag-order at ikaw yung pinakamalapit, yung system mismo ng app ay hahanapin ka at ibibigay sa iyo yung offer. Tapos pag nagustuhan mo yung offer, yung value ng offer, halimbawa, I-receive mo yun. oo, tatanggapin mo yon. Ituturo niya sa iyo yung restaurant, pipick upin mo yung pagkain. Pag na-pick up mo na, ituturo naman niya sa iyo yung customer. At karaniwan naman ay iiwanan mo na lamang sa kanilang harapan ng bahay. Oo. Tapos kapag naiwan mo na, sabi mo, tapos na yung delivery mo, papasok na yung pera. Papasok na yung pera sa iyong account. Tapos yung account, depende sa kumpanya. Yung sa account mo, babayaran yun sa bangko. Hindi sa araw na yun, kundi Sa every week. Yung iba ay twice a month. twice a month. Yan. Medyo malaki yan minsan, lalo na pag umuulan, di ba? Pag umuulan, ang isang nagdi-deliver ay kumikita ng hanggang isang lapad o 10,000 yen. Ito o mas marami pa. 3,700 pesos. Yes. Minsan naman, kung maghapon nilang ginagawa, halimbawa sa Sunday, tapos umuulan, maabot yung iba ng 38,000. Yen? 38,000 yen. Kaya medyo malaki. Depende Tingnan lang. kung saan ka nakatira Tama. or magdi-deliver. Oo. Minsan sa Tokyo, doon ang mga matataas ang offer. Malalaki yung offer, no? Dito sa amin kasi maliliit lang yung offer kaya minsan may maganda na rin sa isang biyahe mo, pwede ka nang bumili ng pang-grocery. Laking tulong din. Ang ikapito po sa ating listahan ay ang house clearing. Ito po ang trabaho po ng mga ito ay naglilinis ng isang bahay na halimbawa umalis na yung nakatira doon. Sila yung naglilinis ng apartment na yon. Tatanggalin nila yung mga hindi kailangan na gamit or depende sa kumpanya. Halimbawa, ilagay mo lang yung ref dyan. Lilinisin lang nila yung kung anong dapat na linisin para sa susunod na uupa ng apartment. Nasubukan kami minsan sumama doon sa kaibigan nating Fudosang. Tapos, ang daming gamit sa bahay. Ang alam ko parang namatay na yung nakatira doon. So, ang sabi niya sa akin, anong gusto mong iuwing gamit? Kasi ilalagay lahat yun sa recycle shop. So, may mga ganun na pwede kang, halimbawa may TV, kailangan mo ng TV, pwede mo nang iuwi yun, sa'yo yun. Ano naman ang iyong pinili? Pinili ko ay iyawan ng yakiniko. Yun ang aking inuwi. Kasi yun parang hindi pa nagagamit kahit minsan. So, mukha pa siyang bago. Oo. At ang hirap namang iuwi yung refrigerator. Ang sunod po ay ang housekeeping. Maganda nga yan kasi ang housekeeping ngayon ay online na siya. Ngayon, Parang siyang babysitter. Yeah, parang ganon. Papasok ka sa isang ahensya kung saan magre-request ang mga tao doon sa ahensya na yon ng mga housekeepers. So, nakalagay doon kung ano yung oras mo, kung ano yung mga araw na available ka, ikaw na maglalagay doon. Tapos, magbibigay sa iyo ng offer. Pag okay ka sa oras na yon o sa araw na yon, i-okay mo siya. Punta mo yung bahay, linisin mo ang CR. Depende sa request kung magpalit ka ng kurtina, maghugas ng pinggan, mag-mop ng floor. So, depende yon sa mga request ng mga may-ari ng bahay. Ito yung karaniwang mga hindi na nila nahaharap yung kanilang bahay para linisin. At very lucrative ito kasi yung ibang mga kababayan natin kumikita ng 3,000 yen sa isang oras na paglilinis. So, daig pa nila yung... Saan pwede mag-apply? Pwede po mag-apply sa online. Yan. Marami sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga factories o kaya mga factory workers ang merong extra na trabaho na tinatawag na naishoku. Ano nga ba itong naishoku?
Ito yung trabaho na pwede nang iuwi sa bahay. Mga pira-piraso lang naman ito na kailangan nilang pagdikit-dikitin, i-assemble, at binabayaran sila sa bawat na-assemble nila. So, isang piraso, binabayaran sila per piece. Yes. So, yan nga ang tinatawag na naishoku, yung pwede nilang gawin sa bahay. Habang nanonood ng TV, ganyan. O Di ba nagpapalit-palit yung mga kinakabit nila kapag nanonood sila ng TV? O habang nakikinig ng radyo. Yan. Ganyan. Ang ikasampu naman po sa ating listahan ay ang online creator. Ito yung mga gumagawa ng mga digital videos, mga reels, mga YouTube, yung mga isinashare nila sa social media. At may mga ilan dito na kumikita ng pera. Kapalis na lamang ng kaibigan natin si AC and Yuki na gumagawa sila ng kanilang vlog about buhay nila sa Japan. At marami sa mga Pilipino ngayon ang gumagawa na ng mga ganitong uri ng sideline. Kumikita sila hindi dito sa Japan, kundi kung ano man yung mga binabayad sa kanila ng halimbawa, Meta o kaya YouTube. Magkano ang kinikita na, yung pinakamalaking kinikita? Pero depende kasi sa dami ng subscribers mo yan, ang dami ng mga nanonood sa'yo. So, ang susunod naman yung mga part-time drivers. Bagamat meron tayong mga talagang drivers na sila, may mga nagpa-part-time as drivers. Sila yung nagtatrabaho as yung taga-pick up or taga-sundo ng mga trabahador sa factory. Or yung mga matatanda na idadalhin sa home for the aged or routine home. And actually, maraming uri yan eh. Pati pamilya minsan, i-hire sila, extra job yun. Dadalhin nila yung sa magdadala sila sa mga okasyon, mga ganang tipo. So, yan ay isa sa mga pwedeng pasukan ng mga marunong mag-drive at merong tamang lisensya. Ang susunod naman ay ang mga photographers. Ayan. Marami na ngayon ang photographers na Pilipino. Lalo na sa Tokyo, meron na kaming samahan dyan ng mga kumukuha ng pictures. At yung iba, binabayaran sa prenup o kaya wedding, events, occasion. At yung iba ay medyo kumikita ng malaki. Pero kapag mga personal na mga kaibigan, medyo barat. medyo iniiwasan na nila ang mga yung mga photographers ng mga kaibigan, iniiwasan na nila ang mga masamang loob mo. mga kapwa nila Pilipino minsan kasi nilalambing sila eh. Ikaw naman kabayan, wala na bang tawad? Kaya ngayon wala na silang gaanong kinikita. Napakamahal pa man din ang gamit ng mahal ang gamit ng photographers. Kung alam nyo lang, Diyos mio. Diyos mio. Ang susunod naman po ay ang real estate marketing. Yan po yung mga taong na-hire ng mga real estate developers mula sa Pilipinas para magbenta ng condo. Condo o kaya bahay o kaya mga real estate sa Pilipinas. At marami na po yan, lalo na sa Tokyo. Makikita mo sila lalong-lalo na sa mga events ng mga Pilipino. Halimbawa, merong festival sa isang lugar, lumadayo sila doon at sila ang nagpipresenta ng kanilang mga paninda. Paninda ba ang tawag doon? Nagpipresent sila ng mga maaaring bilhin na kondo ng isang Pilipino. O kaya mga foreigner na gusto mag-invest doon. Ang susunod naman po ay ang singer o musician. Yes, marami sa mga kaibigan natin ang nagtatrabaho ng sideline na meron silang set sa iba't ibang mga bar sa Tokyo, sa mga malalaking syudad. Diyan na yung mga kaibigan natin na kapares nila Roan. Minsan, tinatangay din nila ako para maggitara, pero lately, tumitigas na yung mga kamay natin. Hindi na siya ganun kagalingan. Hoy! Don't say bad words.
Ang susunod naman po ay ang tour guide. Yung mga nagtutur, nag-a-assist ng mga turista. Karaniwan sa mga merong travel agencies kasi dito, kailangan nila ng marunong mag-Ingles. Ang Pilipino naman, medyo marunong tayo mag-Ingles. Kaya marami sa mga travel agencies ang may mga Pilipinong nagtatrabaho. At sila yung ina-assign lamang kung saan may pupuntahan na kailangan ng interpreter at saka tour guide. Hindi ko lang alam kung magkano ang mga kinikita ng mga to, pero medyo dumadami na sila kasi tumataas ang tourism, pasok ng mga turista dito sa Japan. Lalo na ngayon, record-breaking na daw ang number ng tourism. Ang susunod po ay yung mga traffic assistant. Ano ba yung mga ginagawa ng mga traffic assistant? Kapag merong ginagawa sa daanan, sila yung merong parang rider na may nagsasenyal sila. Na may, paggabi merong parang meron silang espada na umiilaw-ilaw. No? Pero minsan kawawa sila dahil malamig. Maginaw, no? Malamig. Minsan karaniwan pa, ginagawa yung kalsada ng gabi para hindi maka-istorbo sa trapiko. Tapos expose sila sa lamig. Sa lamig o sa init? Sa init naman, pag sa summer, mainit na mainit. Ako. Yan po ang trabaho ng mga traffic assistant. Ang pinakahuli sa ating mga tatalakayang sideline ay ang tutoring o yung pagtuturo part-time ng mga bata. So maraming gumagawa nito, magtuturo ng English, nagtuturo ng music, at yung iba ay online pa kasi na yung online. Actually, dito nakakapasok pa yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Nag-tutor sila ng English. Sa online? Sa online. Kaya, ito ay isa sa mga karaniwang sideline. May kakilala ko na isang ALT. Pag ALT ka dito sa Japan, nagaling ka ng Pilipinas, at ang iyong visa ay instructor visa lang, pagtuturo lamang ang maaari mong maging trabaho. So, diba? Pwede siya sa online tutoring, no? Oo, pwede sa online tutoring. At saka, nakakuha na siya ng isang estudyante sa kabilang city. Okay. Ang kanyang sahod ay 3,000 per hour. Oh, so malaki isang oras. 3,000 sa isang oras. Oh, maganda. Pero, okay lang ba yung kapares ni AC na panay kalokohan na ang tinuturo? Gaya ng? AC, di ko alam ano mga kalokohan mga tinuturo mo. Marami siyang tinuturo sa akin kalokohan. Pero huwag niyo nang itanong kung ano yon kasi baka sabihin ko pa. Mahirap na. Gaya ng? Anyway, yan po mga kaibigan, ang mga karaniwang sideline ng ating mga kababayang Pilipino dito na naninirahan sa Japan karamihan, no? So, kung kayo ay mapupunta dito magtatrabaho, ito yung mga available na pwede niyong pasukan. Gumawa po tayo ng isang Facebook page. Paki-follow po dito. Marami po doon ang nagtatanong kung paano nga ba makapag-apply ng trabaho sa Japan. Siyempre, kailangan mo munang mag-apply ng visa o mag-apply sa isang kumpanya dito sa Japan. Yan po pinag-aaralan namin at kinukumpul po namin para talakayin sa mga susunod na pagtatanghal ng ating pong programang Buhay Japan. So pag nabuo po namin yan, ay subaybayan niyo po kasi baka meron kayong kakayanan o may kwalifikasyon kayo magtrabaho dito sa Japan. Kaya abangan po yung mga susunod nating pagtatalakay. At huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, i-share po itong video natin para matulungan natin siyang makilala. Siyempre mag-comment na rin. At yung mga comments nyo, alalahan nyo, babasahin namin lahat at ipunin namin kung ano yung mga dapat pang pag-usapan patungkol dito sa buhay-buhay ng mga Pilipino sa Japan. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers at saka po sa mga nag-like at nag-comment sa mga videos, 3 videos na ka-upload lang po natin or nilagay sa ating YouTube channel.
Hanggang sa muli po nating pagkikita. At pag-uusap ng mga bagay-bagay tungkol dito sa ating kapaligiran dito sa bansang ito ng mga Hapon. Ito po ang Buhay Japan. Paalam!